Isang sospek ang umatake sa pulis at tinangkang tumakas. Ngunit agad siyang nakontrol. Kaya ano ang magiging kapalaran ng pulis na ito? 7-6 taong 2015 sa Orlando County, Florida. Isang deputy sheriff ang tumanggap ng utos na pumunta sa discount store North Hyaluronic Acid upang hanapin ang isang kaina-hinalang tao. Pagdating niya roon ay nakasalubong niya ang sospek na si Chas, 24 na taong gulang. Hey boss, what are you doing? Come on, what are you doing? Oh, be careful. Hold up. Lumabas si Charles mula sa likod ng tindahan at tumalon sa bakod. Nagpanggap siyang nais makipag-usap, maging ang deputy sheriff ay maingat na nagpayo sa kanya tungkol sa kaligtasan. Ngunit pagkapasa niya sa bakod, agad kinuha ni Charles ang bag at nagtangkang tumakas. Hinawakan agad siya ng deputy sheriff at nagsimula ang pagpupumiglas. Malabo ang kuha ng kamera kaya hindi malinaw ang eksena ng pagpupumiglas. Lilipat tayo sa anggulo mula sa CCTV camera. Sa gitna ng laban, nais lang ni Chas na makatakas, ayaw niyang makipagsabayan. Ngunit ang deputy sheriff ay ayaw bumitaw. Sa gitna ng pagpupumiglas, nakahanap ng pagkakataon ng deputy sheriff at idiniin si Charles sa pader. Sabay niyakap at itinumba siya sa sahig. Dahil sa lakas ng pagkakatamba, may nahulog na gamit. Ang baril sa kamay ni Charles ay tumalsik palayo. Nang makita ng deputy sheriff ang baril ay pinagpawisan siya ng malamig. Agad niyang mas pinagigpitan ang pagkontrol. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan. Tumitaw pa ang isa pang baril sa kamay ni Charles. Diyos ko, 2 kamay 2 baril na siya. Ngunit hindi niya ito pinaputok. Itinapon niya ang baril at piniling lumaban gamit ang kamao. Bigla siyang nakabangon. At sunod-sunod na binugbog ang deputy sheriff sa ulo. Ang bodycam ay nakarecord ng eksena. Ang malabong larawan ay biglang lumino na parang HD camera. Matapos ang mga suntok, pansamantalang lamang si Charles. Nakagawa siya ng distansya mula sa deputy sheriff. At pinulot ang baril na nahulog at itinapon sa kabila ng bakod. Nang ihagis niya ang pangalawang baril, nakita ng deputy sheriff ang kilos niya na parang bubunot ng baril. Kaya agad siyang nagpaputok. Bumagsak si Charles. Agad siyang dinala sa ospital para sa emergency treatment. Bagaman hindi nalagay sa panganib ang buhay niya, kinailangan niyang gumamit ng wheelchair pansamantala. Nagkaroon ng mild concussion ang deputy sheriff. Kasalukuyang nakalib na may bayad. Maraming eksperto ang nagsabi na mula sa pananaw ng deputy sheriff. Nang makita niyang may hawak na baril si Charles, nararamdaman niyang nanganganib ang buhay niya kaya makatwiran ng pagpapaputok. Ngunit mula sa CCTV makikita na itinapon lang ni Charles ang baril, hindi direktang nanakot. Ito ang naging punto ng pamilya ni Charles. Kinasuhan nila ang deputy sheriff ng pagpatay. Iniisip nilang bumaril siya dahil sa pagkakasuntok. Sabay humihingi ng danyos na 3 million United States dollars. Pagkatapos suriin ang video, napagpasyahan ng tagayusig na ang kilos ng deputy sheriff ay makatwirang self-defense. Mula sa kanyang pananaw, hindi niya alam ang tunay na intensyon ni Charles nang may hawak na baril. Bukod pa rito, ang deputy sheriff ay aktibong tumulong sa pag-rescue sa lugar. Sa huli, ibinasura ng korte ang demanda ng pamilya ni Charles ukol dito. Ano sa tingin mo? Ang pagpapaputok ng deputy sheriff ba ay isang kinakailangang aksyon? O sobra na? Iwanan ang iyong opinyon sa komento. Sa Amerika, ang mga insidente ng pamamaril ay halos araw-araw nangyayari. Ang bilis at matinding adrenaline minsan ay umaabot sa sukdulan. Kayang barilin ang target, kahit nagmamaneho ng 160 kilometro bawat oras. Bandang alas 12 ng gabi, 10/7 taong 2014. Kanto ng Kensington at Portney sa lungsod ng Buffalo, estado ng New York.
Dalawang pulis ang huminto sa isang kotse dahil sa overspeeding. At sobrang tinted ang salamin ng sasakyan. Nakilala ang driver bilang si Devon Robert, 25 taong gulang. Ito ang pananaw mula sa unang pulis, na may maraming taon ng karanasan. Kaya siya ay sobrang maingat, hanggat hindi malinaw ang sitwasyon sa loob ng kotse. Hindi siya maaaring lumapit basta-basta. Hey, how's it going? How you doing, sir? I'm doing well. Can you roll back windows down for me, man? Thanks, man. Slow car. Oh, man. Little guy, you gotta be sitting in the back. He's 6. He's 6? Yeah. Yeah, how much does he weigh, though? Huh? How much does he weigh? I don't know. This is my little customer. Okay. I'm taking him for a ride. This seat's his, right, though, right here? Say it again? Isn't this his seat right there? No, this is my nephew car. This is my nephew. Nephew? Yeah, that's my nephew. Qua trò chuyện. Nalaman ng pulis na kaarawan pala ng pamangkin ni Robert. Hiniram niya ang kotse ng ate niya para isama ang bata mamasyal. Ngunit pinaupo niya ito sa front seat na walang seatbelt. Isang mabuting tito talaga. Please. Whose car is this? This is my sister car. Okay, there's no registration. For real? Yeah. Oh, the registration looks like it's expired. Ipinaliwanag ng pulis kay Robert ang dahilan ng paghinto. Una, dahil sa overspeeding. Ikalawa, sobrang tinted ang salamin ng kotse. At huli, pinaupo ang bata sa front seat. Pagkatapos ay hiningi ng pulis ang ID ni Robert. You got your license on you? Nah, I don't. I got a screenshot of it. He said y'all look the same. He said, look, this hair right here. I live in Georgia. Live in Georgia? Yeah. Nice. You okay, Vanna? I'll call you right back. Agad na tinapos ni Robert ang tawag sa kanyang ate. At sinabi sa pulis na, wala siyang dalang anumang pagkakakilanlan. Maliban sa isang lumang litrato ng lisensya mula Georgia. Nung siya ay nakatira pa sa Georgia, sanay na siyang madalas mapacheck ng lisensya roon. Ngayon ay dumating siya sa lungsod ng Fargo, para bantayan ang kanyang kapatid na ibang ina. Kinuha ng pulis ang larawan ng lisensya at sinuri sa sistema. Lumabas ang resulta, na ang lisensya ni Robert sa Georgia ay nakansela na. Oh, man, it's saying you don't have a license in either state. I have, sir. I don't know. Is there anything wrong with your license? You have a trouble Literally, in I Georgia? swear to God, on my dead mom, I never had. You don't have it physically with you? The card? I don't. I'm sorry. Okay. Where were you headed? Right here, literally. I'm on the phone with his mom, bro. His mom? Yeah, she worried. We right here, bro. Kahit sinabi ni Robert na malapit lang ang bahay ng ate niya. Hiniling pa rin ng pulis na bumaba siya para sa inspection. At sinabi nilang maaari nilang tawagan ng ate niya. Kung walang problema ay makakauwi agad siya. Dahil sa pakikipagtulungan ni Robert kanina. Naging kampante ang pulis at hindi inalis ang susi ng kotse. Ito ang naging dahilan ng nangyari pagkatapos. Nang hilingin ng pulis na bumaba siya. Nagpakita si Robert na tila handang sumunod. Ngunit biglang inapakan ng gas at tumakbo. Nakasabit ang pulis sa pinto ng kotse. You're gonna kill me, bro. Kill me, bro. You're kill me. You're kill me, bro. Shots fired! Shots fired! Let's kill the car still! You're trying to kill me! Pinabilis ni Robert hanggang 76 na kilometro bawat oras. Sa loob ng 20 segundo. Tumakbo sa gitna ng 3 blok ng bahay. Sinubukan niyang preno para mahulog ang pulis mula sa sasakyan. Sa sandaling mapanganib, paulit-ulit na nagpaputok ang pulis. Nawala ng malay si Robert kagad. Ngunit patuloy pang humandar ang sasakyan. Hanggang bumangga at tumigil sa isang lugar sa unahan. Nakapag-ulat pa sa radyo ang pulis bago siya tumakbo. Papunta sa kotse na bumangga. Come here! Come here! Come here! Come here, baby. Come here. I got you. I'll get it. I got it. I'll get it. I'll get it. Okay, you okay? Yeah, Okay, you okay? my phone. You okay? Natakot siyang baka aksidenteng nasaktan ng batang lalaki. Kaya paulit-ulit siyang nagtanong. Nang makumpirma niyang ligtas ang bata saka siya nakahinga ng maluwag. Ngayon nilipat tayo sa pananaw ng pangalawang pulis. Pumayag si Robert na bumaba para sa inspection. Nakatayo noon ang pangalawang pulis sa tabi ng passenger seat. Kaya agad siyang tumalon papunta sa driver seat bilang pag-iingat. Ngunit naganap pa rin ang aksidente. Damay ang kanyang kasama na nadala ng sasakyan.
Mabilis na umaksyon ng pangalawang pulis. Agad siyang bumalik sa patrol car. Pinabilis ang habulan at nagulat sa command center. Number 490 radio. 490. Westbound on Kensington. Had a car take off on us. Kensington William Gator. Matapos ang pagpapaputok ng unang pulis, agad ding nagulat ang pangalawang pulis ng sitwasyon sa radyo, saka bumaba para suriin. Radio, shots fired, shots fired. Don't fucking move! Pagbaba niya, nakita niyang maraming usisero kaya pinabilisan ang aksyon. Move! Move! Noon ay bahagyang sugatan lang si Robert. Nakahiga sa lupa at pilit bumabangon. Let me see your hands! Matapos utusan si Robert na itaas ang kamay, agad tumawag ng ambulansya ang pulis. Pagkatapos nito, nakumpirmang ligtas ang pamangkin ni Robert, kahit na inabutan siya ng first aid ng mga pulis sa lugar. Ngunit nang dalhin siya sa Erie Medical Center, idinagdag na si Robert ay patay na. Sa pagsisiyasat sa kotse natagpuan ng isang baril, 9 mm na May 7th bala. Lumabas sa record na ang kuya ni Robert, na si Javon Griffin, ay napatay sa isang pamamaril sa Buffalo noong 2010. Ang kanilang ina na si Joan Ponzo ay namatay dahil sa sakit noong 2023. Ang kanyang kapatid sa ama, na si Jalen Griffin, ay nawala noong Agosto taong 2010, at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Noong 12 quarters taong 2014, ang bangkay ni Griffin, 16 na taong gulang, ay natagpuan sa bahay nila sa South Buffalo. 22 quarters matapos dumalo sa panalangin para sa kanyang kapatid. Nakipagtalo si Robert sa isang tao sa kalsada. Kumuha siya ng baril upang manakot. Binaril pa ang kotse ng taong iyon habang papalayong tumatakbo. Mabuti na lang walang nasaktan ngunit nasira ang kotse. Si Robert ay kinasuhan ng illegal possession of a weapon, degree 2. Reckless endangerment, degree 1. At criminal mischief, degree 3, at hindi pinayagang makapagpiyansa. 29 quarters dumalo si Robert sa pagdinig sa korte. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 15 taon. Ngunit hindi umamin si Robert. Tulad ng lahat ng akusado, siya ay pinapalagay na inosente, hanggat hindi napatutunayan ng korte ang kasalanan. Kaya pinalaya si Robert ngunit nasa ilalim ng pagbabantay. Sa kasong ito, ang unang pulis na may higit 7 taon na karanasan ay bahagyang nasugatan lamang. Nakapagpaputok siya ng 5 bala at lahat ay tumama sa target. Ayon sa regulasyon, parehong pulis na sangkot ay pansamantalang pinahintulutang mag-leave. Na may bayad. Maraming salamat sa panonood ng video. Paki-like at i-follow para sa mas marami pang kawili-wiling balita.